Hey guys, another inspiring story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon, na kung saan isa na namang matagumpay na kababayan natin ang nagtatrabaho sa bansang Jeddah or Saudi Arabia bilang isang nurse. So guys, tunay nga naman talagang kapwa kapag kayong mag-asawa ay nagtulungan ay mabilis nyong makakamit itong pinapangarap nyong bahay. Lalong-lalo na iisa ang goal nyo sa buhay, at ito nga ang dati namang nilang pinapangarap na bahay noon. Dahil sa kanilang pagsusubikap, pagtsatsaga at pag-ipon ay unti-unti nang naisakatuparan ngayon. So guys, eto po't ididetalye natin isa-isa ang mga nagamit na materyales dito, na kung saan ito po'y ibinigay sa atin ng owner ng bahay upang maihatid sa inyo at mailathala, upang magkaroon din kayo ng basihan or idea if ever na kayo ay magpapagawa na ng bahay, lalong-lalo na't yung ganitong sukat din na 89 square meters at merong 3 kwarto. And also guys, ito po ay may full video house tour na kung saan makikita natin ng actual video kung gaano nga ba kaluwang itong ganitong sukat at meron ngang 3 kwarto. So hey guys, ito po muli ang ating lingkod, Rep Egay Mix TV. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay, upang magkaroon ka rin ng basihan or idea, or kahit paano meron ka na rin konting nalalaman at pag ikay nagpagawa na ng bahay at siguradong hindi ka maiisahan. So guys, ito po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay na mag-asawang Ann Cayman at Sir Johnny Cayman. Si Ma'am Ann po ay 33 years old at nagtatrabaho sa Jeddah bilang isang nurse. At habang si Sir Johnny naman po ay kapwa 35 years old lamang at isang guro or teacher sa ating bansang Pilipinas. So guys, ito na nga po, talakayin agad natin ang pagpapagawa ng bahay na ito, na kung saan unang-una kagad nating makikita, ang unang tinayo dito ay ang mga poste, beam at ang kanilang roofing. So, marami pong nagsasabi na mas matibay po talaga yung ganitong klase or method na pamamaraan na pagpagawa, na una po ang poste. Marami po ang nagsasabi na dahil nga po sa poste at biga, ayan po talaga ang nagbibigay tibay sa ating mga pinapangarap na bahay. So ito nga kagad pag-usapan natin ang pangunahing nagamit dito sa mga materyales ng structural ng bahay na ito, na kung saan ayon po sa binigay na details ni Ma'am Ann, nang nagamit pong hollow blocks dito ay 2,200 piraso. At habang ang semento naman ay nakagamit sila ng 250 piraso. Sa mga bakal po ay gumamit sila dito ng 16mm, 10mm at 9mm. At lahat po ito, total assorted sizes, ay umubos po sila dito ng 500 piraso ng mga bakal. And also guys, about naman sa sand and graba, ay 55 loads ang inabot po nito ayon po kay ma'am. And then take note guys, ito po ay nakaabang for the second floor. So sa madaling salita, yung pundasyon po nito ay talagang matibay, at yung mga poste, kaya nga po meron itong 16mm, at ito po ay ready for the second floor, at kayang-kaya nga niyang bumuhat na magdugtong pa sila ng another building for the second floor. So yun nga guys, at nakikita natin buo na nga po at inuna yung poste and then bubong. And then as of now nga is nakapag-file na sila ng hollow block sa mga dingding at nagfi-finishing or nagpapalitada na sila ngayon. So guys, ito po pag-usapan na rin agad natin ang about dito sa color roof and steel trusses. Na ayon nga po sa binigay na details ni ma'am, na ang color roof po nila ay gumamit po sila dito ng long span rib type, at ang kapal po nito ay 0.4. So and then sa mga tubular naman at C-purlins, na kung saan yan po ang ginamit nila sa kanilang steel trusses, at yan at nakikita natin ay buo na nga, at lahat-lahat ito guys ayon kay ma'am ay gumastos sila dito ng halagang 135,000 pesos. Yan po ay full kontrata, at yan nga ay kasama na ang kanilang gutter and flashing. So guys, ito na nga po yung full video house tour, na kung saan makikita natin kung gaano nga ba kaaliwalas itong ganitong sukat na bahay, at meron nga po itong 3 kwarto.
So guys, ito po yung kanilang sala na kung saan nakikita natin kung gaano nga ba talagang kaaliwalas at kaganda. And also guys, kung napapansin nyo, akala nyo yung nakapintura na, pero ito po ay skim coat. So ayon po kay Ma'am Ann, ito po ay nakagamit lamang sila dito ng 6 na bags na skim coat, na kung saan yan po yung mga kulay puti na yan ay puro skim coat lamang. And also guys, pag-usapan na rin natin ang kanilang mga tiles, na kung saan yung CR pa lamang ang meron at ang lababo or kusina. So ayon po kay Ma'am, sa CR tiles po ay lahat-lahat gumastos sila ng halagang 6,000 pesos. At habang sa kitchen tiles naman, kasama na po ang accessories etc. ay gumastos siya ng halagang 11,500. So yan pa lamang po ang may tiles, flooring wala pa po at yan ginamitan pa lamang nila ng linoleum. So guys, ayon po sa details ng floor plan ng bahay na ito, na ang sukat po nito ay 8.5 by 10.5 meters. At kinonvert po natin ito by the feet at lumalabas ito na 28 by 35 feet. Medyo malaki-laki rin po itong bahay na ito, and then nga ito ay nagtotal ng 89 square meters. At ito po ay merong 3 kwarto, kitchen and dining area, living room, 2 toilet and bath, at maluwang na terrace. So guys, ayun nga at nakikita natin kung gaano nga ba kaaliwalas or kaluwang itong ganitong bahay na 89 square meters. At kung mapapansin natin guys, talagang maganda yung setup or yung pagkaplano nito. Kahit hindi pa siya fully finished ay nai-imagine na natin kung ito yung ma-fully finished ay talagang napakaganda. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan about sa mga pintuan ng bahay na ito. Na ayon po kay Ma'am Ann, na lahat-lahat po ay meron po siyang 9 na pintuan kasama na po yung mga CR at yung kanilang extra room. At ayon po kay Ma'am, sa mga hamba po or door jamb, ay 4 na piraso ay gumastos siya ng halagang 1,500 ang bawat isa at yan po ay nagkakahalaga ng 6,000 pesos. And then yung mga ibang pintuan, yan po yung plastic PVC na tinatawag natin na kasama na po yung door jamb or isang set na siya. At lahat-lahat po yan 9 na pintuan kasama na po yung mga main doors at sa mga rooms ay nagkakahalaga ng 22,800 pesos. And plus hamba or door jamb na halagang 6,000 pesos. Kaya lahat po total ng nagastos niya sa 9 na pintuan with door jamb na po ay 28,800 pesos lahat-lahat. And guys, talking about the sliding windows, na ayon po kay Ma'am, ito po ay meron siyang 7 piraso, 5 malaki at 2 maliit. So lahat-lahat po ito ayon kay Ma'am Ann ay gumastos siya ng halagang 25,000 pesos sa mga sliding windows niya. And also guys, pag-usapan na rin natin ang about dito sa electrical. Na ayon po kay Ma'am, sa electrical po ay gumastos siya ng halagang materyales na 15,000 pesos. And about naman po sa labor nito ay gumastos siya ng halagang 12,000 pesos, kaya total ng electricals na nagastos dito ay 27,000 pesos. And about naman po sa mga manggagawa na kung saan ito po ay merong 2 mason at 4 na labor. Sa mason po ay gumagana ng 600 pesos per day and sa labor po ay gumagana ng 400 pesos per day. And then also guys, ang bahay na ito ay matatagpuan sa Panaon, Misamis Occidental. Ito po ang hometown ni Ma'am Ann at Sir Johnny at ito po ang location ng bahay na ito. So guys, ito nga po ayon sa details ni Ma'am Ann, na ang bahay po na ito ay gumastos siya ng halagang 600 to 750,000 pesos. Yan po ang kanyang estimation cost na nagagastos niya dito lahat-lahat. At yan nga po ay nakaabang for the second floor. At ang lupa po ay binili nila sa halagang 220,000 pesos. Nang sukat ay 275 square meters. So almost 1 million na po ang nagagastos nila dito, kasama na po yung lupa, ayon po kay Ma'am Ann. So once again, congratulations po sa iyo, Ma'am Ann Cayman and Sir Johnny Cayman, na tunay nga naman talagang resulta ng inyong pagsusumikap. At ito na nga yung dating pinapangarap nyo lamang na bahay noon, ay naisakatuparan nyo na ngayon. Nakaka-proud po kayo at mabuhay po kayo. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito, lalong-lalo na't na-motivate. At nakapulutan din natin ito ng aral upang makapagpagawa or makapagpasimula na tayo ng ating pinapangarap nating bahay para sa ating pamilya. Hindi man natin ito kaya ng biglaan, gawin natin itong step by step hanggang sa unti-unti nating mabubuo. At yun nga, mas lalo pa tayong sisipagin habang nakikita natin itong nabubuo na ang ating dating pinapangarap na bahay noon, ay hindi natin namamalayan unti-unti na pala nating naisa sa katuparan na ngayon. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito,
ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa iyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.